Mga bata, narinig niyo na ba ang kwento ni Juan Tamad? Si Juan ang batang ubod ng tamad, kaya siya binansagang Juan Tamad sa kanilang bayan. Gaya din ba kayo ni Juan Tamad? Mananatili kayang tamad si Juan buong buhay niya? O sisikapin niyang magbago? Sa kwentong ito, sigurado ako na may mapupulot kayong aral. Handa na bang makinig? Umupo ng maayos? Buksan ang mata. Tara na't makinig sa aking kwento. Ako si Juan Tamad. Oh, hindi ko apelido yung tamad ha. Yan lang ang bansag sa akin dito sa bayan namin. Paano? Sobrang tamad ko kasing talaga. Kahit nga si nanay, hirap na utusan ako sa mga simpleng gawaing bahay. Minsan, inutusan ako ni nanay na bumili ng alimango. Oh Juan, bumili ka ng maiulam natin na alimango sa palengke para sa ating pananghalian. Ang sabi sa akin ni nanay, "Opo, nay," sagot ko naman. Tapos, umalis na din ako at nagpunta sa palengke. Doon ay hinanap ko si Aling Nena. Sa kanya kasi laging bumibili si nanay. Nang makita ko si Aling Nena, "Aling Nena, pakipili nga po ako ng matatabang alimango. Pang-ulam po namin ni nanay." Ang sabi ko kay Aling Nena. "Oh, Juan Tamad, ikaw pala yan." "Siya, sige. Ako nang bahala sa pang-ulam niyo ng nanay mo." Sagot naman sa akin ni Aling Nena at ipinili niya na nga ako ng matatabang alimango. Pagkatapos ay umuwi na ako dala ang nabili kong mga alimango. Maya-maya lang, nakaramdam na ako ng pagod kaya tumigil ako at saglit na nag-isip. Alam ko na, bigla akong nakaisip ng ideya. "Mga alimango, mauna na kayong umuwi sa aming bahay nang mailuto na kayo ni nanay para makapagpahinga naman muna ako. Pagod na kasi akong dalhin kayo. Teka, ituturo ko sa inyo kung saan ang bahay namin. Diretso lang kayo at pagdating nyo sa ikapitong kanto ay kakanan kayo. Tapos yung unang bahay sa bandang kaliwa ang bahay namin." Ang sabi ko sa mga alimango. Pagkatapos ay pinakawalan ko na ang mga alimango at hinayaan ko na silang maglakad. Samantalang ako ay umupo muna sa may ilalim ng puno. Uy, sakto! May mga hinog ng bayabas. Nangingislap ang mga mata kong sabi habang nakatingin sa itaas ng puno ng bayabas. Paano ko kaya makukuha ang mga bayabas na iyon? Sandali akong nag-isip ng paraan. Hihiga na lang ako dito sa ilalim ng puno at hahayaang malaglag ang hinog na bayabas. Tama! At tumiga na nga ako sa ilalim ng puno ng bayabas. At dahil mahangin ang mga oras na iyon, ay nakaramdam ako ng antok hanggang sa ako ay makatulog. Maya-maya pa ay kumalam na ang aking sikmura. Nagugutom na pala ako, kaya nagising na ako. "Hay!" ang sabi ko habang ako ay nagiinat. Tapos ay naglakad na ako pauwi sa amin. Nang matanaw ko ang aming bahay, ay naroroon si nanay na nag-aabang sa aking pagdating. Napansin kong nakakunot ang noo ni nanay. "Juan, bakit ngayon ka lang? Nasaan na ang mga alimango na ipinabili ko sa iyo?" Ang tanong sa akin ni nanay. At ako ay nagtaka na wala pa ang mga inutusan kong alimango. "Hindi pa po ba sila dumating, nay? Pinauna ko na po kasi silang maglakad." Ang paliwanag ko kay nanay. "Ano ka ba naman, Juan? Ang mga alimango ay hindi tulad natin ng mga tao na may sariling isip. Hindi naman natuturuan ng mga iyon." Hay naku, Juan, kailan ka kaya magbabago? Naiinis na sabi sa akin ni nanay. Napansin ko ang pagkadismaya sa mukha ni nanay at nalungkot ako. Magmula nun, ang sabi ko sa sarili ko, magbabago na ako. Ayoko nang makita ulit si nanay na malungkot dahil sa katamaran ko. Araw-araw, tumutulong na ako kay nanay sa mga gawaing bahay. Sa paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig at ng aming bakuran. At hindi ko na din pinaglalakad ng mag-isa ang mga alimango kapag inuutusan akong bumili ng alimango ni nanay. Salamat anak.
at nagsumikap kang magbago. Ang sabi sa akin ni nanay minsan, habang nakangiti sa akin, sobrang sarap pala sa pakiramdam na makitang nakangiti si nanay. At magmula din noon, sa halip na Juan Tamad ang itawag sa akin sa aming bayan, ay naging Juan Tama na. At dito na nagtatapos ang aking kwento. O mga bata, may natutunan ba kayo sa kwento ni Juan Tamad? Pag inutusan ba kayo ni nanay o ni tatay, sinusunod nyo ba kaagad? O mas inuuna nyo ang paglalaro hanggang sa hindi nyo na nagawa ang inuutos ni nanay o ni tatay? Dapat kapag inuutusan tayo nila nanay at tatay, sumusunod tayo kaagad dahil doon nagsisimula ang pagiging responsable natin bilang mga bata. Sana ay nag-iwan ng aral ang kwentong ito sa inyo. O siya, paalam, hanggang sa muli!